Magandang hapon po, 30 oras, 50 minuto at 1 segundo. Ganyan po katagal ang traslasyon ngayong taon. Pinakamahaba po sa buong kasaysayan ng Pista ng Poong Jesus Nazareno. Alas 10:50 ng umaga, nakabalik ang andas sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Binalakmang itigil pansamantala. Pursigido ang mga deboto na ituloy ang prosesyon pabalik ng Quiapo. At nakatutok si Bernadette Reyes. Inaabangan ng ganitong tagpo tuwing traslasyon ang masayang pagsalubong sa andas ng Poong Jesus Nazareno na nagbabalik sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Sa traslasyon ngayong taon, dumating sa simbahan ng andas, ganap ng alas 10:50 ng umaga ng Sabado. Sa kabuuan, 30 oras, 50 minuto at 1 segundo tumagal ang traslasyon 2026 na pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan. Lagpas-lagpas sa 15 oras na target ng pamunuan ng traslasyon. Alas 4 ng madaling araw ng Biyernes, nagsimulang umusad ang andas mula sa Quirino Grandstand. Pinakamaaga sa nakalipas na 20 taon. Dire-diretso lang ang andar nito hanggang bandang alas 3 ng hapon, humantong ito ng Arlegui. Pero usad pagong ito at halos na corner na sa gitna ng dagat na mga namamanata. Walang patid ang buhos ng mga debotong nais makalapit sa poon. Panay rin ang buhos ng tubig ng mga nakatira sa gusaling nasa landas ng andas. Ang bawat patak ng tubig, hatid ay tila saglit na ginhawa sa mga debotong nagtitiis sa matinding init dahil sa matindi ring pagkakaipit. Mula sa maliwanag pang alas 3 ng hapon, naglagi sa Arlegui ang andas at inabutan na ng dapit hapon. At sa gitna ng hindi pa rin mabawasang bilang ng mga deboto, pasado alas 8 ng gabi na nakaalis ng Arlegui ang andas patungong Fraternal. Mag-aalas 10 ng gabi, biglayang bumilis palabas ng Vergara Street at nasa Duque de Alba Street na pasado alas 10 ng gabi. Pasado alas 4 ng madaling araw, dumating ang andas sa Plaza del Carmen, tapat ng San Sebastian Church, para sa Dungaw o Lamirata. Tradisyon ng pagtatagpo ng imahe ng Jesus Nazareno at imahe ng Inang Maria, ang Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian. Inanunsyo man ng Quiapo Church na pansamantalang ititigil ang traslasyon at ilalagak muna sa San Sebastian ng Poon para sa pagkakataong makapagpahinga, kalaunay hinila ng mga deboto ang andas para ituloy ang prosesyon. Mula San Sebastian, binaybay ng andas ang Bilibid Viejo Street mag-aalas 6 na umaga hanggang inabutan na ng liwanag ang traslasyon. Pasado alas 7, patuloy nitong binaybay ang ZP de Guzman Street. At nakaliko na ito sa Quezon Boulevard pasado alas 8:30. Pagpatak ng alas 10 ng umaga, nasa kanto na ng Palangka at Villalobos ang andas. Nag-uumapaw ang mga tao sa landas ng andas. Mabagal ulit ang pag-usad nito at napupunta sa gilid kaya naantala ang pagtuntong nito sa Plaza Miranda na inabot na ng alas 10:40. Mula roon, tuloy-tuloy na ang usad ng andas. Hanggang tuluyang nakabalik sa Quiapo Church sa ganap na alas 10:50 ng umaga. Sa ika-24 na oras ng traslasyon o pasado alas 4 ng madaling araw, naganap ang tradisyon ng dungaw sa San Sebastian Church. Doon po nagdesisyon ang pamunuan ng Quiapo Church na ihinto muna ang prosesyon para makapagpahinga ang mga tao. Bagay na hindi sinunod ng mga deboto. Balikan po yan sa pagtutok ni Bea Pinlac. Inabutan na ng pagod, antok at ambon ng libo-libong debotong naghintay sa Plaza del Carmen sa Maynila
para salubungin ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Mga kapuso, mag-aalas 12 na ng hating gabi, ganito pa rin ang sitwasyon sa labas ng Minor Basilica and Parish of San Sebastian sa Maynila. Napakarami pa rin pong deboto ang naghihintay dito at nag-aabang para masaksihan ang tradisyonal na dungaw. Palakpakan po natin ang ating hari! Nang palapit na ang andas sa San Sebastian, ang mga deboto muling nabuhayan. Viva! 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 Pasado alas 4 ng madaling araw ng Sabado, idinaos ang lamirata o dungaw ng imahe ng Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian sa pagdaan ng anak na si Jesus Nazareno. Dahil mahigit 24 oras ng traslasyon, may inanunsyo ang pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Nais ko pong hingin ang inyong pangunawa na nais po natin na ang mahal na Poong Jesus Nazareno na manatiling una sa piling ng kanyang ina. Amen! Nasaksihan niyo po ang isang kasaysayan na hindi pa nasasaksihan ng ilang siglo. Ngayon lamang ito, pinasampung taon, makikita natin ang pag-uwi ng anak sa kanyang nanay. Tinitiyak ko po kayo sa lalong madaling panahon, makakauwi ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang tahanan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, desisyon ng iba't ibang ahensya sa Nazareno 2026 na pansamantalang itigil ang prosesyon para sana magpahinga. It's been 24 hours already and medyo nadideplete na rin, nahihirapan na rin po to cope up physically. Their hearts are there, their spirits are there. But of course, the flesh, may limitations yan. We came up to the best option. This is a very spiritual activity. But we don't disregard the physical welfare of people. Makabuluhan din daw sanang magtagpo ang dalawang imahe sa ika-10 taon ng pagdaraos ng dungaw. Mahal na hari, doon muna po kayo sa inyong ina na aming Dahan-dahan nang dinala ng agos ng mga deboto ang andas papalapit ng simbahan. Inihanda na ang imahe ng Birheng Maria sa pagsalubong sa imahe ng Nazareno. Pero biglang hinatak ng mga deboto ang andas palayo at patungo sa orihinal na ruta. Bagay na ikinadismaya ng pamunuan ng Quiapo Church. Talagang malakas ang agos at puwersa ng mga mamamasan at deboto. Dahil nakita na namin na talagang tumagilid na yung andas. Tila hindi raw kasi naintindihan ng mga deboto ang direktiba ng Quiapo Church, kaya nila ito sinuway. Maaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta. Pero maliwanag yung panawagan ng pura, pansamantala lang naman yon. In order to recover, in order to retreat for a while. Sa dami na nakiisa sa tinaguriang pinakamahabang traslasyon na puna ng pamunuan ng Quiapo Church ang ilang naging balakid sa andas. Gaya po ng pagiging mas agresibo raw ng mga deboto sa pagsampa. At mula sa Maynila, nakatutok live si Bernadette Cruz. Bernadette? Pia, pinakamahabang traslasyon at pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa selebrasyon. Ganyan inilarawan ng Quiapo Church ang traslasyon ngayong taon. 7.4 million ang mga debotong sumama sa traslasyon, batay sa datos ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa taya naman ng Quiapo Church, 9.64 million ang dumalo mula pa sa simula ng Novena Masses noong December 31. Ayon sa Quiapo Church, ito na ang pinakamalaking bilang ng mga nakiisa sa pagdiriwang. Pero kasagsagan pa lang ng prosesyon, may mga napuna na ang pamunuan ng traslasyon. Ilang beses tumabingi ang andas dahil sa pagsampa ng mga deboto sa unahan. May mga deboto ring pilit na inabot ang bahagi ng krus sa likod. Ngayon daw, tila mas agresibo sa pagsampa ang mga deboto.
Makalagpas ko nung unang segment at papasok ko ng round table na lugar, nilargahan na ho namin ng lupit. However, mas pinipili talaga ngayon ng mga debotong makasampa sa harapan. Umabot din ang andas ng mahigit 6 na oras mula sa Finance Road paakyat sa Ayala Bridge. Mas matagal kumpara nung nakaraang taon. Marami rin daw kasing deboto ang sumalubong sa andas kahit sinabi ng bawal. Kaya nga isinara na ang ilang kalsada at tulay kabilang ang Ayala Bridge. Pero wala raw nagawa ang mga barikada at mga nagbantay na pulis. Medyo paangat po yun. And at the same time, yung clearance ng andas natin dito sa ground is napakaliit. Yung buhos ng tao nasa salubong from Picasal Street at saka dito sa Padilla ay talagang naglagay tayo actually ng detail doon para i-block yung mga salubong. Pero kagaya ng sabi ko kanina, hindi natin napigilan yung mga deboto na napakarami po at nabuwag po yung formation po. Halos 10 oras naman ang inilagi ng andas sa mga sulok ng Quiapo sa Arlegui, Duque de Alba at Castillejos. Pinakamatagal yan sa kabuuan ng andas. Nakaantala rin ang kalituhan sa San Sebastian Church na pagsampa ng 24 oras ng traslasyon, pansamantala sanang pagpapahingahin ng mga ihos at mga medical volunteer pero nahatak na ito ng mga deboto. Nung nakita namin kasi yung andas na nabaliktad na nila, hinayaan na namin kasi napakatagal nga at hirap kung sakaling ibabalik pa on its reverse side. Kahit perforated o butas-butas ang isang bahagi ng andas para hindi makulob sa loob, kapansin-pansin pa ring nag-moist ang salamin ng andas. Lahat ng yan ay aral daw para sa mga otoridad at sa pamunuan ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno para sa mga susunod na taon. Pag-aaralan ng mga posibleng pagbabago sa susunod na taon gaya ng pagpapaikli at pagbago ng ruta habang isinasaalang-alang ang simbahan at ang mga deboto. Ito ay isang malaking hamon sa atin para pag-isipan lalong mabuti. Taon-taon nagkakaroon kami ng evaluation and every year nagkakaroon tayo ng mga innovations at mga pagbabago para kung sakaling ganon, mas lalo nating makita yung tamang timpla o formula na dapat nating gagawin. Sa pagdaan po ng andas, marami na iwang basura ang mga deboto sa ruta ng traslasyon at tulong-tulong sa paglinis ang mga tinatawag na basura patroller ng Eco Waste Coalition, lalo na sa Luneta at Quiapo. Panay rin ang kanilang pagwalis at paghakot ng basura, yun naman po mga kawani ng Manila City Hall. Sa isang pahayag, ikinadismaya ng grupo ang iniwang basura ng mga deboto. Binigyang diin nila na kalakip ng debosyon ang pagkakaroon ng malinis na traslasyon. Sa kabila nito, pinuri rin nila ang ilang hakbang sa gitna ng pista na nakabawas sa kalat at polusyon. Gaya ng hindi paggamit ng mga plastic na banderitas sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, pagbabawas sa mga plastic tarpaulin at mabilis na pangolekta ng mga bote sa paligid. Hindi na iwasan ang disgrasya sa traslasyon. 4 pong nasawi sa kasagsagan ng traslasyon ngayong taon. Ang isa sa mga biktima nagulungan ng andas. Nakatutok si John Consulta. Taon-taon, dagat ng mga deboto ang eksena sa pista ng Poong Jesus Nazareno tulad ng traslasyon kahapon. Marami ang hinimatay, tulad ng ihos na hinimatay habang nasa loob ng andas. Sa tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO, 4 ang nasawi sa traslasyon 2026. Kasama ang 30 anyos na lalaki na humihila ng lubid ng andas sa bahagi ng Castillejos. Sabi ng mga witness na kasama po siya doon sa humahawak or naghihila doon sa tali. Siguro po hindi natin masabi kung na-off balance siya sa dami ng tao. So tumba po siya doon sa pavement, doon sa gilid at hindi na po napansin na siya po pala ay nadaanan na po ng andas. Ayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, sinubukan nilang i-revive ang lalaki pero binawian din ng buhay. Yan po talaga ang nadali po doon sa pasyente. And crushing injury. So malamang pati maybe a little bit of the chest na rin po siguro yung matamaan.
Kaya very damaged po yung katawan. Meron pong parang pasa na nakita dito sa may kanang bahagi ng katawan po, and then may mga bruising dito sa may tiyan. So mukhang ano nga talaga, nagulungan. And then flat na flat daw po yung tiyan. Kasi parang as if na nadaanan ng something on top. Inatake naman sa puso ang 2 pang deboto. Sa 20 sugatan na isinugod sa JRRMMC, may ilang kailangang operahan. Ito po yung nasaktan sa mata na kaya kailangan siyang i-confine po dito para i-repair yung kanyang corneal lacerations po. Habang naghihintay po sila, nag-away yung mga magkakamag-anak. Instead of yung isang kamag-anak ang nasaktan, siya yung nasaktan. So parang barbecue stick yata yung tumama sa mata po. Meron tayong mga patients na nagkaroon ng sugat sa paa. Well, usually kasi nga barefoot naman sila. So nawalan ng kuko, natanggalan ng big toe. Yan, usually mga cases na tatanggalan ng mga digits sa paa. Sa tala ng DOH, 1,019 ang bilang ng mga debotong binigyan ng atensyong medikal. 390 sa mga ito ay sugatan, gaya ng nadaganan ng kapwa deboto, naipit ng gulong at nahulog sa pag-akyat sa andas. Ang highest incidence ng mga konsulta natin, injuries sa mga sa paa. Pero nung bandang hapon, nung bandang kagabihan na, hilo na. So siguro sa pagod, sa haba nung prosesyon, na yan na, mga nahihilo, nahihimatay, hindi makahinga, yung mga sugat sa paa. Kasi nakapaa sila dyan.